turn it sa Proverbs 10, mula rin sa verse 22, we'll be talking about something that God gave us in Christ. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord. Sabihin nga natin, the blessing. The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it. The blessing. Definite. The blessing. It's not blessings. It's not a blessing. It's the blessing. In the Proverbs 10:22 again, sa New American Bible, ang sabi po rito, it is the Lord's blessing that brings wealth, and no effort can substitute for it. Sabi niya, the Lord's blessing, the blessing of the Lord. Sabi niya, yan ang nagdadala ng wealth. Yan ang nagdadala ng riches. Although yun kagad ang translation ng salitang wealth or riches or rich dito, the Hebrew word na ginamit dito is not actually yaman. It simply means increase. The Lord maketh increase, or the Lord maketh growth. In other words, sabi niya, ang paglago ay nasa Diyos. Kung ano man yung bahagi ng buhay ng isang tao na nais niyang palaguin, sabi niya, ang Diyos, ang kanyang blessing, the blessing of the Lord, it makes rich or it makes growth. Growth, amen, increase, or another thing na ginamit is the word accumulation, yung pagdami, yung pag-acquire ng maraming bagay. Sabi niya, the accumulation, and of course, ang salitang accumulation, laging ina-associate sa tinatawag nating yaman, accumulation, yung pagkakaroon ng higit na mas marami. So, tinranslate ng mga translator ng King James Version na siguro ang gamitin nating salita, the Lord maketh rich. Pero it's not actually riches lang ang pinag-uusapan. It's much more than that. So, mas mainam na kunin yung kahulugan nito na the Lord makes increase. The Lord makes growth. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Ang Diyos ang nagbibigay ng accumulation. In other words, sa Kanya, ang mga bagay-bagay ay dumarami. You are accumulating something because of the blessing of the Lord. So the Lord ang siyang nagbibigay ng blessing, the blessing of the Lord, sabi niya, yung blessing, the blessing of the Lord, it makes rich. And no effort can substitute the blessing of the Lord. Ibig sabihin, hindi mo kayang palitan yung kayang gawin ng the blessing of the Lord at isa-substitute mo yung iyong effort. Amen. Somebody said, what the blessing of the Lord can do in one day will still be more than 1,000 days of labor and effort. So one day na magagawa ng blessing sa templo. Sabi niya, one day here, one Sunday here is better than 1,000 days kung saan-saan mo lang ginamit yung isang araw na yan. The same thing is true with the blessing of God. No amount of effort can replace the blessing of the Lord. Because what the blessing can do in one day, it's still more powerful, it's still much more than 1,000 days of effort na ginawa mo. When the Lord's blessing is upon a person, amen, there would be, sabi po rito, no sorrow na kasama. Sabi niya, kapag ang Diyos ay nagkaloob ng the blessing of the Lord, sabi niya, na tumatrabaho, it makes rich. Sabi niya, He adds no sorrow.
So kasama rito sa pagpapalang ito ang kalayaan mula roon sa mga troubles na dala-dala na dinadala sa atin kapag ka ang ginamit natin ay self-effort lang, yung ating lamang sariling effort. Sabi niya sa Diyos, katulad ito ng, hindi ito katulad ng mga payo ng mga doctor sometimes sa medisina. Sabi niya, sumasakit ang ulo mo, ito, pagka nagsasakit ang ulo mo, bigyan kita nito. Pag binigay naman sa iyo, kaya lang ha, wag mong dadalasan kasi meron yan side effect. Side effect nyo, sasakit naman yung tiyan mo. Amen? Yung iba naman, sabihin, okay, eto maganda. Eto, bibigay ko sa itong gamot na ito, makakatulog ka ng mahimbing dito. At yung lagi mong nasa isip na yan, mawawala yan kasi makakatulog ka na ng mahimbing. Yung insomnia mo, magagamot nito. Kaya lang, may problem ito. Ang side effect nito, tataba ka naman ng husto. So, tinetrade mo yung isang mabuting bagay sa isang bagay pa. Laging may kasama. Pero sabi niya, yung blessing, the blessing of the Lord, sabi niya, it makes you increase and grow without added sorrow. Walang dagdag na bonus ng kalungkutan. Walang dagdag na bonus ng kahirapan sa kalooban. Walang iyak. I remember yung mga tao sometimes na yung effort nila nilalagay nila sometimes, no? Nagiging karaniwan na ito. Yung asawang lalaki, magsasabi, kailangan natin papag-aral yung ating mga anak, kailangan gumanda yung aking trabaho. Kaya lang ini-offer sa akin sa abroad lang, mas malaki, kukunin yan. Pero may added bonus na negative. Mapapabayaan naman yung kanyang pamilya rito. Magkakaroon na mawawala ng father figure sa family. Amen? Dahil walang gabay, sometimes, minsan, napapariwara yung mga anak. Okay? So yun ang sinasabi natin, yung effort natin, which is to increase and to get more, may added bonus na negative. Katulad ng side effect ng gamot. But sabi niya, pero ang blessing ng Panginoon, the blessing of the Lord, it makes you rich, He added no sorrow with it. Sabi niya, pagka ang blessing ng Panginoon ang siyang nagtrabaho, sabi niya, wala itong dagdag na kalungkutan. Another word na ginamit dito sa sorrow, okay, is wala itong, sabi niya, walang place ang effort dito. Okay? Walang place ang effort dito. Kasi yung Diyos na nag-bless or the blessing of the Lord, it makes you increase even while you are sleeping. 127, ang aklat ng mga awit, verse 1 and 2. I'm reading from the Amplified Version. Unless the Lord builds the house, yung mga tao nagnanasang magkaroon ng sariling bahay. Okay? Sabi niya, maliban ng Diyos ang magtayo ng bahay mo. They labor in vain, nagpapagod lang. Ang mga tao sa pagtatayo nito ng walang kabuluhan. In other words, you can build something and then there is a side effect to it. Sabi niya, unless the Lord guards the city, kung hindi ang Diyos ang magbabantay sa isang syudad, walang magagawa yung mga camera na yan at walang magagawa yung mga CCTV na yan. Hindi magiging effective kahit dagdagan mo pa yan ng marami mga police to keep the crimes out. No, he said. The guards of the city. Sabi niya, mawawalan lang ng kabuluhan. The watchman keeps awake in vain. Sabi niya, unless na ang Diyos ang siyang magtayo o magbantay. Watchmen ang magpupuyat. Watchmen, sa Biblia, ito yung mga tao na magbabantay doon sa kanilang mga pananim. Nung araw, ang trabaho lang ng tao, pananim at saka hayop. So sabi niya, kapag ang isang tao ay magiging watchman, ibig sabihin, babantayan niya yung kanyang pananim dahil baka nakawin sa gabi. Katulad ng ginagawa namin nung kami mga bata pa, second year high school ako noon, mga batang makukulit, second year kami noon, pag nakita na namin na meron ng anihan at medyo aanihin na yung isang taniman ng pakwan, gumagapang kami na parang mga gerilya sa gabi. Kaya hindi kami nakatayo kasi may watchman. Merong nakatayo parang barong-barong na pawid.
na naroon yung nagbabantay sa gabi kasi pagka medyo maliwanag, makikita mo yung mga kilos kung sakasakali na merong magnanakaw. Kaysa may watchman. So yung mga magnanakaw naman, ito ginagamit nila para sila mga guerrilla, tapos kukuha kami ng mga pakwano, kakainin namin kung saan. Ang ginagawa namin nung high school, mga maluloko mga bata. So nung araw, hindi lang yan ang ginagamit. Kailangan ingatan, may mga tulisan. Kukunin ang iyong mga kabuhayan, kukunin ang ganito. No? So kailangan ikay magbantay. So sabi niya, mawawalan kabuluhan na magbantay. Kung hindi ang Diyos ang siyang magbabantay. It is vain for you to rise early. Sabi niya, walang kabuluhan kung isang tao ay gigising ng maaga o siya pagkatapos sa kanyang pagtatrabaho matutulog ng late sa gabi upang kainin yung mga bunga ng kanyang pinagpaguran. In other words, sabi niya, mahirap yung buhay na walang the blessing. Because sabi niya, kung may blessing kang talaga, notice what it says, the Lord gives blessing to His beloved even in His sleep. Sabi niya, kapag ikaw ay mayroong, pag isang tao ay may the blessing, sabi niya, yung blessings ay dumarating sa isang tao kahit natutulog siya. So this blessing is some kind of a special thing na ang sabi, sa pamamagitan ng blessing na ito, ang sabi niya, kahit ikaw ay hindi hirap sa trabaho, hindi ka nagpapagod, nagpapagal. There is a big difference between working and toiling. 6 days you shall work, sabi ng Bible. 1 day you shall rest. So in other words, work, okay yan. Pero yung toiling, iba. Ang toiling means nagpapagod ka ng todo. Pinagpapawisan ka ng todo, pero ang balik sa iyo nung pinagpaguran mo, kakaunti. Ang tawag dyan, you're not working, you're toiling. Hirap na hirap kang mag-produce. Gumagamit ka ng sobrang pawis para ikaw ay mag-produce ng increase sa buhay mo. And sadly, iyon ang nangyayari sa buhay ng napakaraming mga tao na umaasa sa tinatawag nating effort. Bago tayo dumating sa ganitong pagkakataon, ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, nilarawan sa banal na kasulatan, there was no toiling. Kasama nila ang Diyos. Remember, ang Bible nagsabi, let us make man in our image and let us bless them. So God blessed them, sabi ng Bible. Bigyan natin sila ng blessing. So in the blessing, nung naroon ito kay Adan, no sweat, sabi nga natin. Hindi sila pinagpapawisan ng gusto sa kanilang pagtatrabaho. The garden was so good sa kanyang environment na mag-produce ng napakaraming mga bagay sa kanila nang hindi nila kinakailangang pawisan yung kanilang mga eyebrows, yung kanilang mga brows. But then the Bible tells us one day sila'y nagkasala and this is the curse na sinabi ng Diyos sa kanila. Sabi niya, mula ngayon, sa sarili mong pawis, manggagaling ang iyong kakainin. In the sweat of thy brow, ang ibig sabihin mula sa pawis na manggagaling sa iyong kilay, okay? Para pawisan yung kilay mo, ang ibig sabihin niyan, sobrang effort na ang ginawa mo. Kasi ang unang papawisan lang sa iyo, perhaps kili-kili, pero hindi yung kilay mo, magkakaroon ng pawis. Pagka mayroong pawis ang kilay, ibig sabihin, sobra na pagpapagod at pagpapagal ang ginawa mo. Sabi ng Panginoon, yun na magiging sumpa sa mga tao. Sabi niya, from the sweat of your brows, sabi niya, sa pawis na manggagaling sa iyong kilay, doon ka kakain. So, toiling ang naging karanasan ng maraming tao afterwards. Because ang sabi, ang mga halaman na hindi na magbubunga ng kagaya ng dati, ang lupa hindi na magbibigay sa iyo ng kagaya ng dati. So, there was a curse na pumasok sa mga tao. So, toiling, ang sabi rito, there is no toiling kung meron kang the blessing of the Lord. Because the blessing of the Lord, sabi niya, will free you, magpapalaya sa iyo mula sa anxious labors. Yung sinasabi rito, toiling. It keeps you from toiling so hard with a return that is so little. And I believe na napakarami mga tao
ang ganon ang nangyayari sa kanilang buhay, ang sabi ng Panginoon, ibig ko na kayo ay pagkalooban ng blessing upang ang blessing, the blessing will make you rich, will make you increase, will make progress in your life na hindi nanggagaling mula roon sa pawis na lumalabas sa isang pagod na pagpapagal, pero kakaunti ang magiging return or bunga. So if this is true then na sinabi ng banal na kasulatan, how important it is na malaman natin at maunawaan yung the blessing. The blessing of the Lord, the Bible tells us, ay may power to accumulate, mag-grow ng mga bagay-bagay sa buhay natin. And because the blessing is such powerful, na pwede tayong magkaroon ng wealth, riches, power, growing power in the blessing, it becomes the equalizer for every one of us. In other words, ang pagkakaroon ng increase, promotion, at pagkakaroon ng accumulation ng wealth no longer depends on effort. It no longer depends on mental powers. It no longer depends on education, nor skills, nor expertise. Hindi na nito dumidepende sa swerte. Isa sabi niya, when you've got the blessing of the Lord, hindi na depende doon sa mga nabanggit ang iyong pag-increase ng wealth, pag-increase ng mga bagay-bagay, increase ng influence, increase ng maraming mga kaibigan, increase ng wealth, increase ng riches, increase ng customer, increase na kailangan natin sa ating buhay. Ang sabi niya, the blessing of the Lord will make increase. Kung totoo ito, and it is true, the Bible tells us, the blessing of the Lord, amen, the blessing of the Lord is the one doing the work. Sabi niya, ang blessing ng Panginoon, yun ang gagawa sa buhay-buhay ng mga tao upang siya kahit natutulog ay pinagpapala at dumarating yung tinatawag nating the blessings. Notice ang word again, the blessing of the Lord makes rich. Riches, wealth are called blessings. May letter S. Saan ang gagaling yung blessings? House, riches, wealth. Amen? Promotion. Those are blessings. Nanggagaling yan sa the blessing. The blessing of the Lord will increase blessings in our life. Wealth, riches, house, cars, lahat ng mga sinasabi natin na, oh, may blessings ako. That's the blessing. And that blessings come from the blessing, the definite article, the blessing. What is this thing called the blessing? In Hebrew word, it means barak. Baraka. Dito galing yung salita, yung presidente, yung pangalan ng presidente ng Amerika. Remember, Barack Obama? That's the meaning ng kanyang pangalan. The meaning of the word, nung pangalan ni Obama, the president, is Barack, meaning blessing. Barack Obama. So Barack means to be endued with power to succeed. Ikaw ay sangkapan ng isang kapangyarihan upang ikaw ay magtagumpay. To be endued with power for success. Para kayo maging successful sa buhay. It means the empowerment of mind, will, emotion, physical body to succeed in whatever God calls them to do. So when a person ay merong assignment sa Diyos, the Bible tells us God empowers this person with a thing called the blessing. It is something spiritual, not natural, intangible, hindi mo kayang hawakan. It is invisible, hindi mo nakikita. Pinagkakaloob ng Diyos. It is the God's energy na nire-release sa isang tao kung siya'y magtitiwala sa Diyos. So there is a release of something that is intangible, hindi mahawakan, invisible, that empowers you
bibigyan ka nito ng sangkap upang ikaw, amen, ay magtagumpay. Ito yung ipinagkakaloob sa atin na nag-empower, nagpapalakas sa ating isip, sa ating kalooban, sa ating emotion, and even our physical body. Remember, kailangan din natin ng empowerment sa physical body. Amen? At ang blessing, ang siyang nagbibigay sa atin ng blessings na tayo ay maging malakas. Doon lahat galing. It's just like yung sinasabi natin na kapag ang isang tao ay nagugutom at bigyan mo siya ng isda na katulong ko sa kanya pang isang araw. Pero kapag ang isang tao ay tinuruan mong mangisda, pinagkalooban mo siya ng buhay na mahaba. Saan ang gagaling yung isda? Sa karunungan na mangisda. So ang kailangan mo hindi yung isda, ang kailangan mo yung pinanggagalingan ng isda. Karunungan na mangisda. It's just like na Thomas Alva Edison ay nasunugan ng kanyang factory. Yung kanyang mga imbensyon na bago, okay, minamanufacture sa isang factory and then nasunog yung kanyang factory. Ginising niya yung kanyang mga anak at sabi niya, hali kayo mga anak at tingnan nyo yung napakalaking apoy na ito. Hindi na kayo makakakita ng ganito kalaking apoy sa iyong buhay. Naya niyo kanyang mga anak na panoorin, nasusunog yung kanyang factory ng kanyang mga imbensyon. And then pagkatapos noon ay tinanong siya, siyempre, sikat si Thomas Alva Edison, tinanong ng mga tao, dami niyang invention. Tinanong siya ng mga tao, Mr. Edison, ano pong yung reaction sa nangyari? Nawala kayo ng factory. Sunog lahat. Sabi niya, we'll build again. Sabi niya, nasunog lang yung factory, pero yung formula ng ginagawa sa lahat ng factory na yan, nandito na yan sa akin. Kaya kong magtayo uli niyan kasi hindi naman nawala sa akin yung formula. Nandito yan. Ang nawala lang yung factory. Pero kapag may formula ka, makakatayo kang muli. This is the truth. The blessings minsan ay pwedeng mawala. Pwedeng mawala ang bahay, pwedeng mawala ang trabaho, pwedeng mag-collapse ang business, pwedeng masira ang mga bagay-bagay sa buhay natin. The blessings ay pwedeng nakawin. The blessings ay pwedeng maalis mula sa atin. But if you've got the blessing, then the blessing can produce the blessings again. So yung blessings, the blessing, singular, ang nagpo-produce ng blessings sa buhay natin. Amen? So the blessing is powerful, kinakailangan maunawaan ng mga tao. Abraham, the model and the pattern of God's blessing, ang siyang ipinagkaloob sa atin upang maunawaan natin ang blessing ng Panginoon. Kung gusto nating matutuhan ang blessing, sabi niya, tingin niyo si Abraham. Isaiah 51 verse 1 and 2. Saan natin makikita yung pagkilos ng blessing na ito? Of course, sa buhay ni Abraham. Remember, si Abraham ay tinawag ng Diyos para siya ay pagpalain. Sabi niya, Abraham, sabi niya, umalis ka sa iyong bayan na yan, and I will bless you. I will make your name great. You shall be the father of many nations. Now, in the book of Isaiah chapter 51 verse 2, mayroong mga tao na naroon sa isang kalalagayan na sila ay, sabi nga natin, ay naging mas maliit sa dati. Naubos sila bilang mga Israelita. Naparusahan sila because of their sin. At tinuruan ng Panginoon si Isaiah na i-comfort ang mga Israelita. Kakaunti sila, ang tawag natin doon ay remnant. Sila yung mga natira mula roon sa pagsakop ng mga taga-Assyria and later on ay mga taga-Babylonia. So sabihin mo sa Israel ang comfort ng Diyos, ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, comfort my people. So ito'y bahagi ng pagka-comfort niya for these people who are in discouragement. They felt that they were alone. They were defeated, discouraged. They were few in numbers compared sa nakaraan. They were small. Ang iba sa kanila, wala nang haharapin, walang trabaho, sinakop ang kanilang bansa. So ang kanilang puso ay parang nagkakaroon ng kawalang pag-asa. Then God said to them, listen to me, kayo.
who pursue righteousness. Kayo na nais nyo na maging matuwid sa aking harapan. Kayo na naghahanap sa aking muka. Look to the rock from which you were caught. So in other words, sabi ng Panginoon, meron kayong pinagkunan para kayong isang maliit na bato, isang tipak na bato na galing doon sa isang malaking boulder. Sa isang malaking tipak na bato. Sa atin kasi, wala, hindi mahirap i-describe. Sa Ingles, ang boulder, isang malaking bato. Okay? Yung stone or rock, galing doon sa malaking boulder. So, yung maliit na bato na galing doon, sabi niya, isa lang ang pinagkunan niyo, yung malaking boulder ng rock. Sabi niya, look to the rock from which you were cut. Kayo ay kaparti nung rock na yon. To the quarry from which you were dug. In other words, tingnan niyo kung saan kayo nagmula. Saan nagmula ang mga Israelita? Kay Abraham. Kaya sabi niya, look to Abraham. Siya yung malaking boulder kung saan kayo yung mga maliliit na mga rocks na galing sa kanya. Verse 2. Look to Abraham, your father, and to Sarah who gave birth to you. Sabi niya, tumingin kayo roon. Kayo mga napapagal, kayo mga napapagod, kayo mga nakakadama na kay kumonte, kayo nakakadama na di-discourage kayo dahil sa sitwasyon ninyo sa buhay. Nakakadama kayo that you are feeling helpless, para kayong umaasa na lamang sa kapalaran, whatever will be. Ang sabi ng Panginoon, look to the rock. Si Abraham, sabi niya, look to Abraham, your father, and to Sarah who gave birth to you. So pinaparecall ng Panginoon sa kanila ang kanilang kasaysayan. And then binanggit ng Panginoon sa kanya, remember, when I called your father Abraham, he was only one. He was alone. Sabi niya, nang tinawag ko, ang inyong amang si Abraham, remember, isa lang siya, he was alone. And then notice what it says. I blessed him. And then notice, ang buhay ni Abraham pagkatapos, and increased him. That's the meaning of the word wealth. I blessed him, and that blessing increased Abraham. So si Abraham ay pattern ng lahat ng ibig na maunawaan at maintindihan kung paanong tumarbaho ang blessing sa buhay ng isang tao. Remember si Abraham, sabi niya, he was just alone. Nag-iisa siya. Hindi siya dumipende kahit na kanino. Sabi niya, siya ay alone, he is alone, he is one nang siya ay tinawag ko. And look, he said, I just blessed him. And that blessing caused Abraham to increase. To increase sa kanyang mga anak, to increase sa kanyang kabuhayan. Dinidescribe sa banal na kasulatan ang naging blessing ni Abraham. Ang sabi ng Bible, for example, sa chapter 24 ng aklat ng Genesis, pinakita kung gaano si Abraham ay pinagpala. Okay, ang sabi roon, yung aking amo, si Abraham, ay pinagpala ng Panginoon. Verse 35. The Lord bless my master greatly. Pansinin niyo. The Lord bless my master greatly. Pinagpala siya ng dakila. So in other words, hindi lang yung yaman ang nasa sa kanya. Sabi niya, pati yung pangalan niya, di ba sabi ng Panginoon sa chapter 12 ng aklat ng Genesis, I will bless you, I will make your name great. So sabi niya, the Lord has blessed my master Abraham greatly. And then notice, and he is become great. Dahil pinagpala siya ng dakilang pagpapala, si Abraham ay naging great. Naging dakila. And he hath given him, at ipinagkaloob sa kanya, ang maraming flocks, herds, yung mga alagang hayop, silver, gold, men servant, maid servants, and camels, and ash. So ipinagkaloob kay Abraham ang yaman, ang karangyaan, ang mga alagang hayop, sabi niya, binigay lahat ng Diyos sa kanya nung siya ay binless. So the blessing of the Lord makes Abraham rich. Umasenso, pinagpala si Abraham. So yun ang ipinapatingin sa mga tao na nalulungkot dahil sa nangyayari sa kanila, maliit lang sila, mahirap lang sila, wala silang kakayanan. Ang sabi,
The blessing of the Lord, kapag ito ay ipinagkaloob sa isang tao, sabi niya, mag-i-increase ka. Aasenso ka. Magkakaroon ka ng higit na mas marami kaysa dati. And you'll begin to accumulate wealth. Sabi niya, ikay magkakaroon ng yaman. Ang susi ng lahat, ang sabi, the blessing. Look at Abraham. Sabi niya, iisa lang siya. Never underestimate the power of one man. Kahit iisa ka lang. Ang sabi niya, when the Lord blessed you, ang sabi po rito, you will be empowered and you will be increasingly in your position, in the accumulation of wealth, in your power and influence. The Lord will cause you to grow and increase. And it is an encouragement to us that God is still blessing people today. So here, pinakita sa atin na ang blessing na ito, na kay Abraham ang siyang nagdadala sa kanya ng increase. And the good thing about this blessing na ipinagkaloob kay Abraham, ito ay naisasalin. Sinalin ito ni Abraham sa kanyang anak, si Isaac. Nang pinagpala ng Panginoon si Abraham, isinalin naman ito kay Abraham, isinalin niya sa pamamagitan ng pagsasalin na ating masasaksihan mamaya. Sinalin sa kanya, the blessing was transferred. At ito yung si Isaac naman, ang siya naman na pinagpala. Siya ngayon ang may the blessing. At ang blessing na ito, sabi ng Bible, for example, in Genesis chapter 26, mula sa verse 10 to 12, yung blessing na ito, sabi niya, the Lord blessed Isaac. He sowed in that land. Sabi, siya ay nagtatanim doon sa panahon ng taggutom, sa panahon na walang tubig, walang ulan. Ang sabi, nagtanim itong si Isaac at umani siya ng 100-fold. Ibig sabihin yung tanim niyang isang kaban, nag-aani siya ng 100. Kahit sa atin, miracle yan. Ang isang kaban sa probinsya ngayon, 50, malaki na. Yung iba, 20 lang, isang kaban. Pero siya sabi, nagtanim siya at walang ulan. Tagtuyot. Inutusan siya ng Panginoon, sabi niya, magtanim ka, and the blessing of the Lord na nasa sa kanya, it empowers Isaac para kahit na walang ani ang mga tao, siya lang ang umaani, yung tanim niyang isang kaban, umaani ng 100. At ang sabi ng next verse, the Lord blessed him, and the man became rich, and the Philistines envied him. Ito yung dala ng blessing. Sabi niya, the blessing ay nagpapayaman kay Isaac, to the point na ang sabi yung kanyang mga nasa paligid sa kanya, naiinggit sa kanya. And then isang araw, ang sabi ng isang tao roon, si Abimelech, sabi niya, bumukod ka na sa amin, ayaw ka na namin maging kasama rito sa aming dayon, sa aming baryo. Umalis ka na rito. You have become too many. Sabi niya, dumami na kayo ng sobra, sige, umalis na kayo rito. Siya yung pinaka-boss doon, pinaka-pinuno, pinaka-hari ng bayang yon. Sabi niya, umalis na kayo rito. So tinaboy si Isaac. Ang ginawa ni Isaac, lumipat sa isang lugar. At ang sabi ng Bible, na malayo roon kay Abimelech. Then, ang taong ito na pinagpala, the blessed, si Isaac, the blessed, sabi niya, naguhukay siya ng paggagaling ng kanyang tubig, naguhukay ng balon. Tuwing maghuhukay siya ng balon, sisipot yung tubig. So, ang balon noon ng tubig ay buhay ng mga nagsasaka, yung mga naghahalaman, tsaka naghahayop, kayamanan nila yon. Pagka mayroon kang tubig, hindi magugutom yung mga alaga mo, madidiligan yung mga halaman mo. Ang sabi ng Biblia, bawat hukayin nitong si Isaac, kahit na mahirap ang tubig sa Middle East, pag naghukay si Isaac, sumisibol yung mga tubig. Kaya may tubig yung kanyang bakahan, may tubig yung kanyang tupa, may tubig yung kanyang mga halaman. At ang sabi ng Bible, paparoon yung kanyang mga kalaban, na galit sa kanya kasi blessed siya, pinagpapala siya. So, yung kanyang mga hinukay, inaagaw nila, binubuli si Isaac kasi dayo lang siya. Sabi sa kanya, amin yan nakuha mo, amin yan nakuha ang balon na yan, amin yan, nasa lupa namin yan, amin yan. Kahit na yon ay siya ang nagpagod at binili niya yung lupang yon. May mga bully na pupunta sa kanya, sabihin namin yan. Well, si Isaac na nakakaalam ng kapangyarihan ng blessing, binless kasi siya ng kanyang tatay, sabi siya, inyo na yan. So binigay niya yung balon. Sabi niya, sige, inyo na yan.
Maghuhukay na lang ako ng panibago. Maghuhukay na naman siya. At sabi ng Bible, may balon na naman siya. Sisibol na naman yung tubig. So paparito na naman yung mga bully. Sabi niya, amin yan. Sabi ni Isaac, hindi natin dapat pag-awayan. Sige nyo na kung gusto ninyo. Angkinin nyo. Punta na naman siya ron sa kabila. Hukay na naman siya. Meron na naman, sisibol na naman. So bawat pang-aagaw sa kanya, pinapaagaw niya, bahala. Sige, huwag natin pag-awayan niya. Inyo na yung balon. Hukay na lang ako sa kabila. Pag hukay niya ron, meron na naman. Lipat na naman siya ron dahil binubuli na naman siya. Pag hukay niya naman doon, meron na naman. Finally, nagsawa na yung nambubuli. Ang sabi sa kanya, nakita na namin, nakasama mo talaga ang Diyos. Hindi namin kayang pigilan kahit agawin na lang, agawin yung balon, tuwing maghuhukay, si Isaac na may the blessing, lagi siyang meron tubig sa kanyang inuhukay. Nagsawa na. Katulad ito ni palabas ng araw na John and Marcia, hindi niya siguro naabutan yun, si Dolphy. Yung biyanan ni Dolphy ron, si Deli Atay-Itayan, sobrang yaman. Pag nadudukutan, ang sabi nung kanyang alala ni si Matutina, Ma'am, hindi dinudukutan po kayo. Ang sabi niya, bayaan mo siya, magagasgas yung kamay niyang kadudukot, hindi mauubos yung pera ko sa bulsa. You see, that's what happened kapag isang tao ay may the blessing. Kahit na yung kanyang kabuhayan ay inaagaw, kaya niyang mag-produce na muli. Because nasa kanya yung formula kung papaanong sila ay muling magsisimula at lalabas na muli yung daluyan ng mga gagamitin nila upang sila ay pagpalain. Tubig kung tubig. Kung ano ang kailangan nila sa kanilang kabuhayan, the Bible tells us, the blessing ang nagpuproduce nito because the blessing was transferred kay Abraham to Isaac, then the blessing ay nangyayari din sa kanya. The blessing also was transferred mula roon kay Isaac papunta kay Jacob. Kaya si Jacob, na pinipigilan naman nung kanyang biyanan na yumaman. Kasi nakikita nitong si Laban, yung kanyang biyanan, na itong si Jacob, pinagpapala. So yumaman yung kanyang biyanan na ito, si Laban. Isang araw, nagpasya na si Jacob. Sabi niya ron sa kanyang mga asawa, nung araw, pinapayagan pa yung dalawa asawa, sabi niya sa kanyang dalawang asawa, umalis na tayo kay tatay. Kailan naman tayo magkakaroon ng sarili nating kabuhayan? So, ang sabi nitong si Laban sa kanya, huwag ka munang nagpaalam sila, sabi ni Laban, huwag ka nang umalis. Pasasahurin na kita ng mas malaki kaysa dati. Alam niya, tuso yung kanyang biyanan. Sabi niya, biyanan, wag na ho. Kung gusto ninyo, bayaan na lang natin na ganito na lang ang mangyayari. Ito na lang ang magiging sahod ko. Sabi niya kung sakasakali, sabi niya, na gusto niyo pa ako magtrabaho sa inyo kasi para sa aking pamilya naman. Kami na may makapagpundar ng sarili. Sabi niya, sige ho, kung gusto ninyo, lahat na lang ng magiging batik-batik. Kapag may anak sa tupa ninyo at sa baka ninyo, kapag may batik-batik, yun ang akin. Kapag ka plain, let's say brown, pula, puti, solid, ang kulay, inyong lahat. Inyong lahat yan. Sa akin, yung batik-batik na lang. Oh, magandang deal. Tuso itong si Laban. Sabi niya, sige, agreed. Pero isang kondisyon. Kukunin kong lahat yung mga inahin at mga ama. Okay, yung mga bulugan. Sabi namin, tawag namin bulugan. Yung mga bulugan at saka yung mga inahin na batik-batik, ihiwalay ko muna. Ibig sabihin, ang magiging sweldo mo galing sa batik-batik, ano ang tsansa na kapag ka ang dalawang parehong brown, nagsama na mga biik or whatever, mga hayop, siyempre ang anak niyan, yun din. Dalawang puti yan, pagsama yun, parehong puti yan. Pag parehong brown, pinagsama yung brown yan, hindi maglalagay ng batik-batik. Yun ang naging kondisyon. Sabi niya, lahat ng inahin at bulugan, ibubukod ko. Then mula roon sa solid ang mga kulay, yun ang sasahurin mo. Batik-batik. But because of the blessing of God, the Bible tells us, ang Diyos sa naging usapan nila, lahat ng lumalabas na malalakas na mga hayop, ano pat, mula roon sa parehong brown na ina,
lalabas batik-batik. Sa parehong puti na nagsama, bulugan at saka inahin, ang ipinuproduce nilang malalakas, puro batik-batik. At ang sabi, dito nagsimula na yung yaman ni Laban ay napupunta doon sa kanyang manugang kasi kahit anong katusuhan, okay, kahit na anong panglalamang ang gagawin sa kanya nitong kanyang biyanan, si Jacob ay pinagpapala. It's just like the word na sinabi ni Balaam isang araw, may isang propeta na dahil sa ang Israel ay binibless at pinagpapala ng Diyos na nagwawagi sa labanan, inuupahan itong Balaam, the prophet na ito, nitong leader ng Moab, isang kaharian. Sabi niya, sumpain mo ang Israel para sa akin, bibigyan kita ng malaking halaga. Ang sabi nitong si Balaam, the prophet, hindi ko tatanggapin yung pera nyo, sa inyo na. Kung ano lang ang sinasabi ng Panginoon sa akin, yun lang ang aking sasabihin. At ito ang sabi ng Panginoon sa inyo, mahal na hari, whom God has blessed, I cannot reverse. Sabi niya, ang sino mang pinagpala ng Diyos, hindi ko kayang i-reverse yung pagpapala. Pag binless siya ng Panginoon, nobody can stop that person. From the outside, kahit isumpa mo, kulamin mo, kahit ano gawin mo, kagaya ng ginagawa kay Jacob, ano man ang circumstansya, sabi niya, hindi mo kayang pigilan yung pinagpala ng Diyos. He will just grow, 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 increase, increase, increase. The blessing of God is upon the person and whatever or whoever God has blessed, sabi nitong si Balaam, I cannot reverse it. Walang magagawa ang kaaway, walang magagawa ang demonyo, walang magagawa ang sirkumstansya sa isang taong mayroong the blessing. And the blessing ay natatransfer. Na-transfer kay Jacob, na-transfer kay Joseph. Si Joseph, pinagpala siya ng kanyang ama. Ilagay mo man siya na ibinenta siya, nakulong siya, pinagbintangan siya ng rape, nakulong ng 2 taon. Amen? Binenta siya ng kanyang mga kapatid, alipin siya, pinakamababang kalalagayan sa buhay, hindi mo kayang pigilin ang tao na may the blessing. Nilagay mo sa kulungan, yung kulungan pa ang siyang naging dahilan para siya ay makuha na isang maging advisor ng hari. And then he became the prime minister of Egypt. You cannot stop the blessing. So ito yung sinasabi ng Biblia na the blessing na ipinapasa. Amen? Pinapasa ang blessing na ito. Kaya yung ating letter T is transferred blessing. And the blessing can be transferred. Now, tingnan po ninyo yung blessing na ito na ngayon ay ipinagkaloob naman sa atin. The blessing. Okay? Notice Galatians chapter 3, verse 7 to 9. Know then, remember, kanina sinasabi, tingnan nyo si Abraham, ang kanyang blessing, nag-iisa siya, binless ko siya. Dumami siya, nag-increase siya. Know then, it is those of faith who are the sons of Abraham. Sabi niya, yung mga sumasampalataya kay Jesus, sabi niya, siya ay anak din ni Abraham. Amen? And the scripture, notice what it says, verse 8. At sinabi ng kasulatan, nakita sa kasulatan that God would justify na ang Diyos magbe-bless sa mga Gentiles, papatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi, nag-preach ng mabuting balita kay Abraham, saying, in you, notice, ang sabi, sinabi ng Diyos kay Abraham, mula sa iyo, all the nations, kasama tayo sa nations. Kasi hindi tayo Hudyo. Pero sumampalataya tayo kay Abraham. Tayo ay kabilang sa nations. Hindi Hudyo, pero sumasampalataya kay Abraham. In you, all the nations, the word nations also can mean families. Remember, sabi ng Panginoon, in you, all the families of the earth shall be blessed. That's nations. Pamilya mabibless sa pamamagitan mo. In you,
all the nations, mga hindi Hudyo, pami-pamilya, kasama tayo roon kung, notice what it says, kung sumasampalataya kay Hesus Kristo. Kung sumasampalataya ka, tumitiwala sa Diyos, kagaya ni Abraham. So then, in you all the nations shall be blessed. Verse 9. Then, sabi niya, so then, kasama tayo sa pangako yon. Those who are of faith, sila na naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, they are blessed. Pansinin po niyo, they are blessed. The blessing is ours. The blessing is ours. Along with Abraham, the man of faith. In-emphasize na sa pamamagitan ni Abraham, the man of faith na sumampalataya sa Diyos. Sabi niya, lahat ng sumampalataya kay Hesus Kristo, sabi niya, kayo ay nagiging anak ni Abraham and therefore, sabi niya, kayo rin ay sinasalinan ng blessing ng Diyos kay Abraham. Meaning, dahil kayo ay na kay Kristo, kayo ay kasama sa blessing ni Abraham at isinasalin sa inyo ang blessing na ito because in Galatians 3:29, if you belong to Christ, kung kayo ay na kay Kristo, remember that word I in Him, if you are in Him, in Christ, you are Abraham's seed. Anong halaga? Nung ikaw ay binhi ni Abraham, then ikaw ay kasama sa pangako ng Diyos na ang blessing ay sa iyo. The blessing of Abraham, you are heirs, tagapagmana, kasi yung blessing isinasalin. At sabi niya, dahil ikaw ay lipi din ni Abraham, ikaw ay binhi ni Abraham, sa pamamagitan ng pagtitiwala mo kay Kristo, then ikaw din ay tagapagmana ng the promise. Ano yung the promise? The blessing. Ang sabi niya, yung blessing kay Abraham na sinabi, para sa kanya at sa kanya mga binhi, all the families of the earth shall be blessed. Ikaw ay kasama sa blessing na ito. In other words, we, the people of God, because of Jesus Christ, ay merong the blessing. You are empowered. You have already inside you something that empowers you. Meron kayo ng sangkap mula roon sa blessing na kayo ay ma-empower, mapalakas, maging makapangyarihan, magkaroon kayo ng kakayanan upang kayo ay mag-increase. The blessing is ours because we are the seed of Abraham. Now, the only thing that we need to understand is how are we going to release the blessing? Because remember, ang lipi ni Abraham, ang mga Israelita, sila ang tumanggap ng blessing dahil kay Abraham. Pinagpala sila ng Diyos. Naging isang mayamang bansa sila, but one day, ang sabi ng Bible, tinalikuran nila yung paniniwala ng kanilang amang si Abraham. Si Abraham ay pinagpala hindi sa pamamagitan ng kanilang effort, ng kanilang gawa. Si Abraham ay pinagpala dahil siya ay sumampalataya. Later on, ang mga Israelita gusto nilang pagpalain sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, sa pamamagitan ng kanilang effort, sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Ten Commandments. Akala nila ang pagpapala nila ay manggagaling kapag ka ikaw ay talagang sumusunod sa Panginoon, gumagawa ka at kumikilos, may effort na gagawin. Ang sabi ng Bible, si Abraham, pinagpala ng Diyos hindi dahil sa human effort. Sabi ang Diyos, gumagawa sa kanya, siya, ang gagawin niya lang ay sumampalataya. At kung ano sabihin ng Diyos, gawin mo. Not necessarily na gagawa ako ng mabuti, lagi ako sa simbahan, ako ay laging may offering sa kanya, pagsusumikapan ko yung aking trabaho, effort. God says, Abraham was blessed not because of his effort. He was blessed by the blessing of God. Na kahit siya'y natutulog, remember si Abraham pinagpapala kahit natutulog. I remember one time sa banal na kasulatan, na merong isang hari doon sa Abimelech, na yung kanyang asawa, dahil pinakilala ni Abraham, kapatid ko, half-truth lang yon. Kapatid niya nga ito si Sarah, pero hindi sa ina, sa ama. Magkaiba yung kanilang ina. Magkapatid sila sa ama. So, pinapakilala niya, asawa ko. Half-truth, half-lie. So, pinag-interesan yung kanyang asawa, kinuha ni Pharaoh at that time. Dalawang beses si Pharaoh at si Abimelech.
Gusto maging asawa ng hari, itong si Sarah at that time. Natutulog si Abraham, ito namang si Pharaoh, ginising ng Panginoon. Sabi niya, ang kinuha mo na babae ay hindi dapat. Asawa siya ng isang propeta. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you're a dead man. Sa atin sa Tagalog, patay kang bata ka pa. Patay kang bata kapag ka itunuloy mo yan. Sabi niya, yung babaeng yan ay asawa ng prophet. Sabi niya, Lord, hindi ko naman alam na asawa ito. Sabi niya sa akin, kapatid lang siya. Well accepted, sabi ng Diyos, basta bumalik ka sa kanya at isoli mo yung asawa niya. Kinabukasan, bumalik. Pumunta roon si Pharaoh at ang sabi, hindi mo sinabi sa amin na asawa mo pala ito. Dadalan mo pa ng kalamidad itong aming bayan dahil sa ginawa mo. Ang sabi niya, sige, umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito. At para naman sa danyos perwisyos na aking naging atraso sa iyo, kinuha ko yung asawa mo. Sabi niya, bayaran ko na lang yung damage. Binigyan siya ng napakaraming tupa, binigyan siya ng napakaraming baka, binigyan siya ng napakaraming hayop. Sabi sa kanya, quits na tayo. Basta umalis ka lang. Ayan ang damage mo. Damage ko sa iyo. Kinuha ko yung asawa mo. Binigyan siya ng napakaraming tupa. At sabi ng Bible, the next verse says, at si Abraham ay lalong yumaman. Can you imagine? Natutulog lang si Abraham. Ang Diyos nagtatrabaho para sa kanya habang siya'y tulog. Kinabukasan, pinagkalooban siya ng napakaraming mga pagpapala bilang danyos perwisyos. Yumaman si Abraham dahil sa ginawa ni Pharaoh. Sabi niya, bayaran ko na lang yung damage na nagawa ko. Binigyan siya ng napakaraming tupa, napakaraming baka. Umalis si Abraham sa lugar na yon na higit na mas mayaman kaysa dati. Wala siyang effort. Tutulog lang siya. So it does not mean hindi tayo magtatrabaho. What we are saying is yung kayang gawin ng blessing sa isang araw na pagtatrabaho ay hindi pa rin kayang gawin ng 1,000 araw na pagtatrabaho ng isang taong nagtrabaho na blessed. See? The blessing of the Lord maketh rich, and He added no sorrow with it. Now look at this. So how do you release the blessing? The blessing must be released. There is a principle in the Word of God, for example, sa chapter 21, I think, verse 45, ang aklat ng Joshua. Ang sabi roon, ang ipinangako ng Diyos sa inyo, ipinagkaloob sa inyo. Tingnan nga natin sa chapter 21, verse 45, ng aklat ng Joshua. Pansinin niyo, verse 45. There failed not aught any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel, all came to pass. Verse 43, verse 44. Verse 44. Tama yan, 21, yung imbis na 45, 43 tayo. 21, Joshua 21. Tingnan po ninyo. The Lord gave, pansinin nyo, the Lord gave. So the Lord gave unto all the land, Israel all the land. So binigay ng Diyos. The Lord gave. Kailan binigay? Sinabi ito kay Abraham. Binigay ko na sa'yo. Okay? Sabi niya, lakaran mo yan, yan ang magiging sa'yo. Binigay ito sa panahon ni Moses. Sabi niya, dadalhin ko kayo sa isang lupang pangako. Pinangako ko sa inyo, binigay ko niyan sa inyo. Then sa panahon ni Joshua, yun din ang unang salita na binanggit dito. The Lord gave to you the land. Pero yung land, wala pa sa kanilang possession. Pinigay lang sa kanila. Yung title nasa sa kanila. Inyo yan. Pero yung possession, hindi trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng Diyos, God gave the land. Ang trabaho ng bayan ng Diyos, possess the land. Kunin nyo. Same thing. Sabi dito, the Lord gave the land which He swore to give unto their fathers, and they, sino yung they? Tao. Yung tao magpupossess. They possess the land that the Lord gave. So in other words, God says, sa inyo yan. Ang tao, ang trabaho niya, they possess the land. Amen? So, the Lord gave them rest according to all that He swore unto their father. So the Lord gave. But yung mga tao ng Diyos, ang sabi, and they possess.
Now, that's the whole idea behind the blessing. The blessing has already been given. Nang tayo ay nagtiwala kay Jesucristo, the blessing of God is upon you. Now, what are you going to do with the blessing? Paano itong ma-activate? Paano itong ma-appropriate sa buhay natin? Paano natin ito maitatrabaho to the point na makikita natin yung gawa ng blessing sa buhay natin? Remember, it's by faith. You cannot put effort. You cannot add anything to it. It is simply trusting, believing that God has given us the blessing and that we are empowered. How are we going to do that? In action. Pansinin po ninyo, number 622, paano bang nire-release yung kapangyarihan ng blessing sa buhay natin? At yung blessing na itong mag-create ng mga circumstansya sa buhay natin to the point that we are increasing, we are being empowered na maging ma-promote o masenso, pagpalain ng mga blessings. Notice what it says. Number 622, nagturo ang Diyos kung paano i-release ang blessing sa mga tao ng Diyos. Paano mapagpapala ang tao ng Diyos? Paano marireceive nila yung pagpapalang ito? Notice what it says. The Lord spoke to Moses, verse 22, chapter 6 ng Numbers. The Lord spoke to Moses, saying, nagsalita ang Diyos, speak to Aaron and his sons. Sabihin nyo kaya Aaron, yung pari nung araw, pinakapunong pari, at saka yung mga paring kasama niya. Speak to Aaron and his sons, meaning yung mga pari, ang pinagsasabihan, kayong mga pari, kasama ng pinakapunong pari, si Aaron. Thus, or in this way, on this wise, sa ganitong kaparaanan, you shall bless the Lord, the people of the Lord. You shall bless the people of Israel. This is how you are going to bless or to release the blessing sa kanila. This is how you shall bless the people of Israel. The Lord says, you shall say to them, mahalaga, the people of Israel are already blessed because sila ay lipi ni Abraham. At ang sabi ng Panginoon kay Joshua, sabihin mo sa mga punong pare, they are already blessed. But still, ang sabi ng Diyos, say to them, sabihin mo sa kanila, pinagpala na sila. Pero ang sabi pa ng Diyos sa kanila, sabihin mo sa kanila na sila'y pinagpala. You shall say to them, sabi niya, ganito ang pagpapala, you shall say to them, sabihin mo sa kanila, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Then in verse 27, pansinin po ninyo kung paano na-activate yung blessing. So shall they put my name upon the people of Israel. Meaning, so yung aking presensya ay paparoon sa bayan ng Israel. Known is the next verse. And I will bless them. Nakita niyo yung pattern? Yes, ikaw ay pinagpala. Pero sabi, yung pare ay magsasalita sa iyo na ikaw nga ay pinagpala. So you are already blessed. But it says, to activate the blessing, you shall say to the people, say to them, you are blessed. Then God says, when you say to them that you are blessed, God says, now I will release my blessing upon them. I will bless them. So the blessing is already on the people of God. And yet, ang sabi ng Diyos, you shall say to them, the Lord bless you. So if you are blessed and you believe it, yes, God says, the blessing is on your life. But God also said, you shall say. So I will say, I am blessed of God. The blessing of the Lord is upon my life. The Lord keeps me. The Lord protects me. The Lord's face is shining upon me. Then the Bible tells us, and then, sabi ng Diyos, I will bless them. This is how we work in faith. Hindi tayo gumagawa at kumikilos ayon sa opinion ng mga tao.
Ang faith ay pagtingin sa sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano sinabi niyang gagawin ay gagawin. At tayo ay sasampalataya na yun nga. Hindi mo pwedeng argumento sa Diyos. Akala ko ba bless? Bakit hindi nagbabago? Because God also said, you shall say. So you are blessed, yes. But God says, sabihin mo sa mga priest, magsalita sila that they are blessed. Hindi aksidente, sa aklat ng Peter 2:9, binanggit, you are a chosen generation, a peculiar people, royal priesthood. Sabi niya, lahat ng mga anak ng Diyos, nagtiwala kay Jesucristo, sabi niya, you are a royal priesthood. At ang isang function ng priest na pinapaganap patungkol sa blessing, sabi niya, the priest shall say, the priest shall say to the people that they are blessed. Now, you are the priest na magsasalita. You are the priest that will say, the people of God are blessed. And I belong to the people of God, say, I am blessed with the blessing of Abraham. The Lord's blessing is upon my life. The Lord's blessing is working and empowering me to prosper and to increase. You see, when God commanded something, you see, ang command ng Diyos is not grievous, sabi ng Bible. It is easy. But most of the time, dahil sa kadalian nito, we take for granted. But God says, my words, my commandments are not grievous. It is easy to do. What we just need to do is simply say it in faith. Not a formula. It is putting your trust na yung sinabi ng Diyos ay totoo nga. At ito nga ay nagdadala sa atin ng empowerment. That's how we confess or we profess our faith in God. Remember ang inyong kaligtasan, mahirap ba? Paano ba tayo naligtas? Sabi ng Bible, if you confess or if you will say with your mouth that Jesus Christ is Lord and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Yun din yung pamamaraan. Sabi ng Panginoon, you want the blessing of God in your life? Those who want that this blessing ay mag-release ng power sa buhay natin, He says, you shall say with your mouth and believe in your heart. That's how God did it. Sa ating kaligtasan. Di tayo naggugulong para tayo maligtas, di tayo lumakad ng paluhod, di tayo naghampas ng ating mga likuran para patawaran tayo ng mga kasalanan, kagaya ng mga ginagawa ng aming mga kakilala roon sa Bagak, Bataan, hinahampas yung kanilang sarili, or yung ibang mga tao para maligtas, magpapapako sa krus, kagaya ng ginagawa roon sa Pampanga ng mga tao para sila'y patawarin. No! Sabi ang kaligtasan ay napakadali. You shall say with your mouth and believe in your heart, then you shall be saved. Now, this blessing also comes to us by faith in Christ. Now, we release and we activate the blessing sa buhay natin when we say it with our mouth, because now, in Christ, you are a priest unto God. The priest must say, sabi ng binasa natin, sabi niya, ganito nyo i-release ang blessing ng Diyos sa mga Israelita. Say to them, the Lord bless you. So I'll say it to you, and also I say it to myself. I say to you, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face shine upon you, and the Lord give you peace. When you hear these words, you say, amen to that, I am blessed. And then the blessing will be working. On the other hand, if there is nobody saying these things to you because you are also a priest, the priest should also say, let the redeemed of the Lord say so. The Lord says, I am blessed and therefore I believe. I am blessed. I have the blessing of God upon my life. And I release this blessing. I am empowered in whatever work that I do. I am blessed in the office. I am blessed in the country. I'm blessed in the city. I am blessed in my work. So easy, but people sometimes take it for granted. Ang kanilang katwiran, kung sinabi na ng Diyos yan, dapat nangyayari sa akin ng wala akong kinalaman. No. God says, the Lord gave, but you must possess.
The Lord gave, you shall possess. Amen? Buti nga, ang blessing ng Panginoon, ang mga blessings niya na inihanda sa atin, hindi mo kinakailangang makipaglaban na kagaya ng mga tao nung araw. Yung pinagpala ng Panginoon ang mga tao ng lupa, kinakailangan nilang palayasin yung mga nakatira roon. Kinakailangan pa nilang girahin yung mga nandoon. Upang paalisin yung mga taong naroon. Sabi ng Panginoon, I already gave you the land. Now, possess it. Sa possession, may labanan. Okay? Ang sabi ng Panginoon, lahat ng kanilang mga Diyos-Diyosan, sirain yung lahat, wasakin yung lahat kasi sumobra na ang kasalanan ng mga tao. Doon sa mga lugar na yun, ino-offer yung kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan nila. Pinapatay nila yung kanilang mga anak. Ganun na. Kaya may katwiran ng Diyos na pinaalis niya ang mga taong ito sa lupaing iyon. Kasi mga tao sobrang sama. Sabi niya, ayoko na yung mga taong yan, ang manatili dyan sa lupaing yan. Palayasin niyo yan, kayo ang pumalit. So, yung pinalit ng Panginoon, sa lupain na yun, yung mga tao niya, hindi nangangahulugan na ang Diyos ay war freak, basta awayin nyo. No. Sobrang sama ng mga taong naroon. At ang parusa sa kanila ng Diyos, aalis kayo sa lupang yan. Ginagamit nyo yung aking lupa sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ginagamit nyo yung aking mga hills, yung mga mountains ko. Nagtatayo kayo ng mga altar sa iba't ibang mga Diyos. So, mga tao walang alam kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So, nang palayasin sila sa kanilang sariling lupa o sa mga lupa nila, na alam natin, sa Diyos yan. Kung kaya niya ibigay ang bahala siya. So kung pinalayas yung mga tao, hindi masama ang Diyos. Pinalayas niya lang ang mga tao kasi abuso sila sa kanilang lupa. Sa lupain ng Diyos. So pinalaya sila. Katulad din naman ng, okay, pinatira ka ng isang may apartment na tao, may kontrata kayo, ganitong gagawin mo. Pwede ka rin palayasin. Kapag ka, yung apartment mo yung dumi-dumi, kung ano-ano man pinaglalagay mo sa apartment mo, o yung mga tao roon, masasaka ng ingay, may kontrata yan. Ayusin mo. So pwede kang palayasin. So, ganito rin ang ginawa ng Panginoon. Nung pinalayas yung bayang ito, kinakailangan lang ipakipaglaban kasi yung mga taong ito ayaw umalis. Amen? So, kinakailangan silang puwersahin. So, para maangkin yung promised land, can you imagine? Kinakailangan pa nilang makipaglaban. Sa blessing, hindi na. Si Jesus nang nakipaglaban sa atin, and then pagkatapos, binless tayo ng sinasabing, in Christ, God gave you every spiritual blessing in Christ. Now you need to activate the blessing in your life. At ang hiningin niya sa atin ay magsalita ka. He said, say in faith. When you say in faith, not a formula, hindi sa formula ito. Hindi ito ritual. It is believing in your heart that yes, I believe, Lord, I am blessed. I believe in my heart that I am blessed. And I want to activate this blessing in my life so that I can produce the blessings sa buhay namin. If you will say it in faith, believe it in your heart. Remember, sabi ng Panginoon, this is how you should bless the people. Say to them, and then the next verse says, then I will bless them. Amen? So the blessing is ours sa pamamagitan ni Jesus. Ang blessing ni Abraham ay sa atin na i-release mo na lang sa iyong condition sa buhay. When you are discouraged that things are not going well, sabi ng Bible, look to Abraham. He was alone. And I blessed him. And he became many. He was increased sa kanyang buhay. At kahit ikay nag-iisa, you can be many. You can be increasing. You can be growing by exercising your faith in the blessing of God. And how you exercise and release it is to say it. And say, I am blessed. The blessing of Abraham is mine. Release it with your mouth, believing in your heart. And things going to happen. Amen? Things you could never even imagine. Remember, yung magagawa ng blessing ng isang araw ay hindi kayang pantayan ng 1,000 araw ng effort. Amen? Praise God. Hallelujah.